Hello once again, welcome sa Buhay Proby Channel. At ito po si Coach Bowney na once again ay magbigay sa inyo ng libreng tutorial sa Live Good. Okay? In today's video, guys, sagutin natin ang katanungan kung pwede bang baguhin ang username at password ng Live Good ng Live Good website mo. Yes, yan ang tanong na anuhin natin. Okay, bago tayo mag-proceed mga guys, muna tayo, patalastas muna tayo. Kung bago ka pa lang sa channel na to, ay huwag kalimutang i-press ang like, share, and subscribe at press nyo na rin ang bell all button around para lagi kayong updated sa mga video uploads natin. Okay? At kung meron kayong comments guys, mga katanungan patungkol sa Live Good, ay don't be ashamed to put in a message dyan sa comment section ng video natin. Okay, proceed na tayo guys. Ang tanong po ay, pwede bang baguhin ang username at password sa Live Good? Okay. Actually guys, hindi lang username, password ang pwedeng baguhin sa Live Good, kundi halos lahat ng information ay pwedeng baguhin sa Live Good. Okay, paano ba natin gawin? Okay, login kayo sa sa website nyo, sa back office nyo. Katulad niyan, mag-login ako. At doon sa menu, press nyo lang itong tatlong bar dito sa top right. Okay, punta ka sa menu, My Info. Click mo itong My Info. Okay. So, dito sa My Info, guys, nakikita nyo dyan, maraming personal information dyan. Okay. Nandyan yung, My Details, merong Payment Info, merong Shipping Address Info. Okay. Now, lahat ng mga yan, guys, ay pwede nating baguhin. Okay. Halimbawa, isa sa mga usong-uso ngayon ay yung binebenta yung mga account ng iba dahil hindi na nila ma-maintain yung pagbayad ng subscription sa Live Good. So, ang mga iba, instead na pabayaan na lang, ay bininta nila sa ibang mga Live Good members na interesadong magpatuloy sa kanilang account. Kung halimbawa ikaw ang nakabili noon, guys, mas mabuti na, although I do not advise it, na ibenta mo yung account mo pag hindi ka na makabayad, maghanap ka ng paraan para makabayad, kundi kaya papagbayaran mo lang muna sa umutang ka sa upline mo, ganun, para makontinue lang yung account mo. Pero kung talagang nabinta na yon at ikaw ang nakabili, mas mabuti na baguhin mo ang mga personal information doon. Ang unang-una, baguhin mo yung username, baguhin mo rin ang password. Of course, paano gawin yan? Hingin mo yung username at password nung nagbinta. Once naibigay na sa'yo, ma-access mo na yung account niya, okay, doon mo siya baguhin. At paano naman baguhin guys? Halimbawang itong My Details. Pwede mo yung baguhin by clicking itong change na nakaparenthesis dito sa right side. Okay? Click mo yung change. At dito, nakita mo yan, bakante na yan, pwede mong baguhin lahat yan. Halimbawa itong pangalan, baguhin mo yung pangalan dahil ikaw na nakabili, okay? At saka yung last name, pati yung email, pwede mo yung baguhin. Baguhin mo sa email mo. Now, about this email guy, lahat tayo ay merong emails na binigay nung mag-sign up tayo sa Live Good. Okay, hindi pwedeng, kung meron kang account sa Live Good, hindi pwedeng yung pa rin ang email na gamitin mo rito dahil isa-isa tayo, dapat isang email lang. Okay? Kailangan kumuha ka ng pangalawang email address. Okay? Most of us naman ay maraming mga email address, email accounts. So, gamitin mo yung isang account mo ng email. Okay? At dito naman sa phone number, pwede mo itong baguhin sa phone number mo or sa ibang number na pag-aari mo rin. Okay?
So yan, baguhin mo lahat yan. At pagkatapos mo mabago yan, pati username, baguhin mo yung username na yan, pati password din. May chance kang magbago at magbigay ng bagong password dito. Okay? Hindi ko na yan gawin guys dahil sa ayaw ko naman baguhin yung mga personal info ko dahil tama na. Pagkatapos nun guys, ay i-click mo tong save. Okay? Kung hindi mo naman tipong di mo gustong baguhin, ay click mo na lang itong back. Okay? So sa akin, press ko yung back at babalik na yan dito sa original information ko. Ngayon, so nabago na yung username, pati yung password. Okay. Ano namang sitwasyon na pwedeng baguhin mo itong payment info? Okay? Ang payment info guys, yan yung kung paano ka magbabayad sa Livgo. Dahil nung mag-sign up ka, nagbigay ka ng credit card number. Okay? Ngayon, kung sinign up ka ng upline mo using credit wallet, walang laman ang payment info dito guys. So walang laman as in. Okay? So halimbawa gusto mo ng automatic payment para hindi ka na magproblema kung buwan-buwan sa tuwing magbayad ka, edi baguhin mo ito, kumuha ka ng credit card number. Saan kukunin yan guys? Pwedeng kumuha ka ng virtual card sa Maya app. Okay? Doon sa Maya, pwede ka kasi mag-apply doon ng bagong virtual card. At yun ay parang credit card na rin. Yung balance mo sa Maya itself, yun na rin ang laman ng credit card na pwede gamitin para dito sa payment info mo. Bakit kailangan yan guys? Para hindi na mapaso yung subscription mo buwan-buwan nung nakalimutan mo na Dahil once mayroong credit card number dito, kusa nang dito kukunin ng Nilibgod ang pambayad mo sa monthly. Siguruin mo lang na mayroong laman yon on the minimum 600 peso para mabayaran yan buwan-buwan ang mo. Okay? So, kung walang info ito guys, at nakakuha ka ng bagong card information, or yung debit card mo, gusto mo ipasok dito, i-edit mo rin ito, press yung payment info, press mo lang yung change. Okay. After matapos mo i-change, i-save mo lang guys, at nabago na yung information dyan. Ganon din dito sa shipping address. Kung lumipat ka ng tirahan, o di kaya gusto mo siyang baguhin, ayusin ang pagkalagay dyan, then click mo lang yan, change right side, at baguhin mo na siya, save it, at yun. Tapos na ang pagbago ng mga information dito sa Livgood. Okay? Now, hindi ko lang alam kung ano pang mga rason kung bakit baguhin mo ito. Para sa akin, kung meron lang maling entry dyan, then obviously, kailangan baguhin mo yung information dyan guys. Kailangan tama yan. Okay? At yung halimbawa nakabili ka ng account sa iba, then pwede ring baguhin ito. Okay? Isa ring rason na kailangan baguhin mo yung mga personal information mo dito guys ay yung halimbawa na compromise na yung password mo. Okay? Parang nabigay mo siya, naibigay mo siya sa mga social media, o di nakita yung password mo ng iba, so baguhin mo yung password mo dito.